Hi guys, welcome po sa ating tutorial at ating pag-aaral ngayon ay dako na po tayo sa exercise number 5, no? So, same pa rin, basic 2D pa rin po, no? Ito sa number 4, right click and then copy and then paste. Tapos po ay atin po itong i-rename at palitan natin ng number 5. Okay, at saka i-open po natin. Okay, and then select po natin yung object. Ito po yung exercise number 4 natin. Delete lang po. Okay, and close ko lang ito. Then open ko po din yung ating exercise number 5, no? Number 5. So, dahil alam na po natin yung paggamit ng polar, so gagamitin po natin yung polar. And later on, we will use it yung with the degree para po sa ating preparation sa paggawa ng salat natin, no? So magbibigay din po ako ng exercises doon para po mahasa po tayo sa paggawa, no? So palitan ko lang po ito. Okay, so ang una po natin gagawin, ang unang command natin ay polyline pa rin po, no? Okay, PL polyline, enter, and then click po natin dito. Sabi niya specify base point. And then type 3. Enter. And then dito po ay meron po tayong angle na 135 minus 90, it's 45. No, 45 po yung angle natin. So ang length po niya ay 3.31. Tingnan niyo po, nag-i-stick po siya yung extension na kulay green, no? Means nag-lock po siya dyan. And then we will type 3.31. So ito po yung polar, no? And then ang length ay 3.5. So hindi po symmetry ang ating drawing. And then kung mapapansin nyo, nag-lock ulit siya ng 45. So type natin 3.31. And then 3 meters. And then again, dito po sa baba, kung napapansin nyo yung angle niya is 135, ay makikita po natin yung 135. So type 3.31 and then 3.5 and then pwede rin po i-click dito or type C, enter. Okay, so ito na po yung ating unang drawing. So ngayon po ay gagawa po tayo ng mga angle measurements. So dito po, no, type natin yung DAN, enter. Okay, okay lang po natin yan, yung scale. So pick natin tong line dito and then line dito and then drag, no? Repeat command, enter, click and then drag down, enter. Okay, nagpi-play na lang tayo ulit dito. Then ito, okay, enter, repeat command. Okay, lahat po ay nasa 135 yung kanyang angle. Yan, okay. And then command DLI, enter. Okay, repeat command, enter. And then angular DAL, align, dimension align. Okay, ayun. So done na po, no? The next po natin gagawin ay atin po itong select and then right click, select similar, lahat po na select yung dimension, and then atin na po itong i-layer, no? Dimension. And then itong ating figure or drawing ay ating po yung properties. Punta tayo sa global width 0.05 and then enter. Okay, and then atin po siyang i-layer into wall. Okay, next po ay type natin yung T, paggawa ng text. Okay, and then type polyline width equal to 0.05. Okay, and then select the polyline text
and then punta tayo sa layer, and then click natin yung text. Okay, so hope guys ay nasundan nyo. So dahil alam ko na nasundan nyo yung mga previous videos natin, medyo mabilis-bilis na tayo. Okay, so next drawing po natin ay madali lang din po. Okay, so pan ko lang po dito sa kanan. Okay, next command po natin, i-type po natin yung pol, means polygon. Hit enter. Okay, and then sabi niya, enter the number of sides. So, bilangin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, type natin yung 6 sides, 6, and then specify the center of polygon. Dito po, click lang natin dito. And then, inscribe, naka-inscribe na po. So, type natin yung I or inscribe. Pwede rin po yung hit na yung direct yung enter, or type po natin yung I, or kung lilipat tayo sa circumscribe, i-type po natin yung C. Okay? Enter. And then, sabi niya, specify the radius. Kung mapapansin niyo po yung ating radius ay 1.6. Type po natin 1.6. Okay? Enter. So, paano natin ma-check? Command DLI. Yup. Okay. Tama po yung ating drawing. Okay, select po natin itong object. Then copy, C-O, enter. Select natin dito. Okay. And select natin dito. And also, type natin yung mirror, M-I. Select natin yung object na to. Enter. Kung na-select na, specify natin yung ating mirror para po kung saan po siya magme-mirror para equal po yung distance niya. So ito po, no? Midpoint to midpoint. And then enter lang po, no? So ngayon, select ko din to. Copy ulit. And then mag-specify lang po ako ng base point dito and dito. And then copy ulit or mirror, pwede rin po, no? And then dito. Okay. So, ito na po yung ating drawing. So, i-type ko lang yung M for move para maayos natin. Okay. So, select natin tong object. Isa lang po yung object ko na isi-select and then select similar. Okay. Nag-select po sila lahat. And then, atin po siyang layer into wall and then properties. Kahit saan po mauna, wala pong problema. 0.05. And then, lastly, ito pong dimension. And then, i-click natin yung dimension. Okay, hope po guys na nasundan po nila, no? And kung bago ka pa lamang sa ating tutorial, ay huwag pong kalimutan na i-click yung like or mag-comments ka po sa baba kung hindi mo maintindihan or i-message nyo po ako sa FB. Wala pong problema. Kung need nyo po yung software, wala pong problema. Just drop your email. Okay? So, at wag pong kalimutang i-click yung subscribe. Paki-support po ang aking tutorial. And itong mga exercises natin ay dadako po tayo. Pagkatapos ng exercises natin ay meron po tayong mga exercises ng paggawa ng toilet, paggawa ng living area, bedrooms, and kitchen, no? So, isa-isahin po natin. Kung ano po yung mga nandun, ay gagawin po natin ng mga blocks at W blocks, no? Para po, pagka nag-drawing tayo, mabilis na lang po, no? So, yun lang po, guys. At kung may natutunan ka sa tutorial na ito, ay huwag nyo pong kalimutan ding i-share at bahagi sa mga gusto pong matuto ng AutoCAD. So, stay safe everyone. Maraming salamat. Have a good day at see you po sa next tutorial po natin.